For today's video guys, ayan, kumuha nga yung aming kapitbahay ng isang fresh na rambutan sa kanilang mga puno. Kaya naman si Inday ay bumili at syempre kumain na din guys. Ito nga palang rambutan na to guys ay fresh from the tree at 1 kilo to guys. At syempre hinati-hati na namin yan with Pretty Heart and kay Ate G na aming cleaner at ang aming cook. So ayan na nga guys, so hindi ko na kayo bibigyan dahil sa aking palang kulang na. Namimigay pa ba ako? O diba? Ayan ang legit na madamot guys. Kaya naman tara guys, samahan nyo ako dahil pagkatapos ko nga kumain guys ng prutas ng rambutan, no? Sa dami nito, ewan ko lang kung hindi ako matae-tae. No guys? Ayan na nga guys, no? Ang buto ay ating isinave. Ay may gagawin nga tayo dyan dahil may sinabi nga sa akin ng aking ate na si Ate Weng from Iloilo. Shoutout sa Ate Weng na talaga namang napakarami lang rambutan ngayon sa Iloilo. Sabayan pa ng lansones guys. Kaya naman sinabihan niya ako na po pwede palang kainin ang buto ng rambutan. No guys, lalo na masarap daw itong i-partner sa medyo matapang na alak. Yung mga Johnny Walkers ang type guys. Yan daw yon, sabi ng Ate Weng ko. O diba, binuko ko na yung ate ko. Ang sarap niya guys kasi matamis. Though the other part of these fruits has a damage. So syempre, hindi man lahat ng prutas ay talaga namang legit na maganda ang pagkaka-bloom. Etong iba ay hindi nga guys. Yung iba may brown, yung iba may tama. Halata naman guys na yung iba ay hindi rin nahinog ng maayos. Pero mostly of this one is sweet and so tender. Just like maybe 90% ng nakuha ko sa aking kapitbahay na nag-ani ng kanyang rambutan ay talaga namang masarap, matamis at fresh na fresh. Yun na nga lang guys, ang problema dito ay ang kumakain ay hindi na fresh, depressed na guys, no? Kaya pagtiyagaan nyo ng panoorin ang aking vlog for today. Eto nga pala guys ay mayaman din sa tubig ang ating rambutan. At hindi lamang ito sa Pilipinas nakikita o nakukuha, meron din to sa iba nating karatig Asia country, no? Yan siguro yung mga Malaysian, I'm not sure about that, pero sure ako na hindi lang siya sa Pilipinas nakikita o po pwedeng kainin guys, no? Pero syempre dito sa atin ay napakarami na rin at mostly dito is saririnig ko ay sa Iloilo part or Bacolod, maraming ang mga ganitong tanim dahil doon sila mas nagbo-bloom, mas nabubuhay at mas dumadami. Siguro dahil na rin sa lupa. Maybe because yung kanilang lupa ay kakaiba sa lupa dito sa ibang parte ng Pilipinas. Ano daw? Nagets niyo ba yung pinapaliwanag ko? Basta yun na yun guys, no? Mostly dito is Visayas area, napakaraming rambutan. Pero meron din naman dito, kagaya nga sa kapitbahay namin, na nagkataon naman na nabuhay ang kanilang rambutan. Kahit pa nga sabihin natin na medyo hindi maganda ang lupa dito sa Manila dahil poison na nga ang ating lupa at hindi na nga ito mataba dahil puro na nga chemical at puro pa basura. Ayun guys, no, na-share ko lang. Kaya nga siguro yung ibang prutas ng rambutan naming kapitbahay ay mayroong sira dahil nga siguro din sa hindi nga maganda ang kanyang lupa at medyo payat din ang kanyang tree or puno, kaya siguro yun din ang dahilan kaya hindi lahat ng bunga niya ay mukhang sariwa at hindi lahat ng bunga niya ay maganda ang tubo. Pero kahit hindi nga maganda ang kanyang lupa at hindi naman lahat ng prutas niya ay maganda o matamis, pero guys, nakakabilib dahil kahit nasa gitna siya ng city o Manila ay talaga namang nag-survive ang puno ng rambutan na to. At ngayon nga ay napakinabangan ng kanyang owner o ng ate na nag-alaga ng rambutan na to simulat nung ito ay itinanim pa. Guys, dito nga pala ang kanilang kilo ay 80 guys. So, mura na kumpara sa palengke o sa mga malls mo bibilihin dahil guys, hindi naman talaga biro ang bilihin ngayon, lalo na kung iaangkat mo pa to at bibilihin mo pa sa mall, baka doble na nga ang presyuhan nito dahil naman kaibigan natin ang ating kapitbahay na kasambahay din ay talaga namang ibinigay na rin ng medyo mura sa atin. O diba, naka-discount pa si Inday at talaga namang nilantakan na dahil paminsan-minsan lang o seasonal lang ang mga ganitong prutas. Magkikita uli kayo maybe after how many months from now, kaya naman talagang
inano na ni Inday, yung pagkakataon, grab na talaga makabili ng isang fresh na rambutan, guys, no? At ito, guys, ay marami ring vitamina na po pwede kang makuha, at syempre talaga namang healthy dahil nga hindi siya, guys, yung typical na prutas na ilang araw na, ay talaga namang ito ay fresh, nakaka-harvest pa lamang, at totally ay ibinenta nila after the harvest para naman sa ganun ay masarap pa at matamis kapag kinain ng mga tao dito sa amin sa subdivision. At habang kumakain nga tayo, guys, may isang kamay dyan na nangungulit. Yan po ang aking alaga dahil gusto niya rin magpakita sa video ko, pero hindi nga pwede dahil ayaw nga ng kanyang daddy na isama siya sa mga video. Yan ang isang pakiusap nila, and then hindi ko nga siya sinasama. Though sa other video ko, meron siyang ibang papuslit-puslit na nakukuha siya sa video ko dahil super duper kulit niya, guys, no? Ayan, guys, yung isang bunga na hindi masyadong maganda. Makikita nyo naman yung texture niya, ma-brown, at sa mukha pa lang ni Inday, halatang hindi siya matamis, guys. Kasi nga, guys, hindi lahat ng bunga ng rambutan na to ay talaga namang legit sa tamis. Ito na nga, guys, ang ating gagawin, no? So after nga kainin lahat ni Inday ang rambutan na yun, guys, ito na nga yung kanyang mga buto, at talaga namang inipon natin, at syempre inumpisa na nga nating balatan yung iba para nang sa ganun ay ma-prepare naman natin sa susunod nating agenda. Ano daw? Agenda talaga. Anyway, guys, no, yung pagbabalat nito, I thought it's easy, but it's not, no? Masakit siya sa daliri, especially dito sa ating thumb, kasi siya yung mostly na mag-work, and also kapag wala kang kuko, talagang hindi biro. And ito na nga, guys, ang ating susunod na agenda. Nagpainit sa Inday ng mantika, hindi ko na lang pinakita dahil masyadong matagal ang ating vlog, no? So ayan na nga, guys, pinainit ko yung mantika, and then after a while, inilagay ko naman ang ating buto ng rambutan, guys. At syempre, sabi nga ng aking ate Weng na kailangan talaga namang medyo brown para na sa ganun hindi mo maramdaman na kung may lasa man ang buto ng rambutan, dahil according sa kanya ay medyo mapait nga talaga siya siguro kapag hindi sobrang crunchy. So guys, ayun na nga, piniprito na nga natin ang ating buto ng rambutan, at habang piniprito natin yan ay talaga namang may taga-video ko, guys, at medyo maliit ang position ng aming video dahil nakatayo nga to, guys. Anyway, ayan na nga, guys. So, pinapakita natin na talaga namang piniprito natin on the spot ang ating buto ng rambutan upang malaman natin kung talagang legit nga bang masarap ang prinitong buto ng rambutan, guys. Dahil na-amaze din ako, that's because this is the first time na nakarinig ako na po pwede palang kainin ang buto ng rambutan. Sa tagal-tagal ng panahon na ako ay kumakain ng rambutan, ay ngayon ko lang napag-alamanan na pwede palang kainin ito, at para rin naman pala itong mga nuts or pili nuts, something like that. So, kaya naman gusto kong malaman on my own. Diba? Kanta yata yun, guys. Pasensya na. Ayan na nga, guys, no? At talaga namang medyo matagal ang ating proseso kasi nga gusto ko nga talagang sundin ang instruction na medyo brown at crispy, delicious ang ating buto ng rambutan, guys. At malalaman natin, no? This is the moment of truth, guys, na talaga namang mapapatunayan natin what kind of texture or taste it has, diba? Ganon. Para na sa ganon ay para mismo sa ating review na kung talagang masarap nga ba ang buto ng rambutan, guys. At eto na nga, guys, no, kung pwede rin siguro ito lagyan ng mga something like garlic, something like that, kung you want to have other flavor, because this one medyo minadali pa natin to, guys, dahil nga syempre, diba, atat na atat tayo, diba, atat na malaman ko ano nga bang magiging result or magiging lasa ng buto ng rambutan kapag ito ay prinito, guys, no? Kasi, guys, alam nyo, sa totoo lang, nung ako'y bata pa, ako'y nakakain ng buto ng rambutan na hilaw. Kumbaga, nakagat ko siya, and mapait talaga siya, guys, lihitimong mapait. So, na-amaze ako nung tumawag ako sa ate ko through video call na po pwede pala talagang kainin ang buto ng rambutan basta ito ay iyong tutustahin lamang at piprituhin ng maayos. At tinanong ko rin siya kung di ba mapait iyon, at ang sagot naman niya ay mapait kapag hindi nga raw sobrang tostado o hindi masyadong luto. Yan, mararamdaman mo pa rin daw ang lasa ng pagkapait ng buto ng rambutan natin, guys. So, ayan na nga, guys, nakikita niyo yung changes ng color from a bit
greeny or yellowish. Now it become brown. It means almost done na tayo guys sa ating pagpiprito ng mga butong ito guys. At ayan nga lang guys ang aking na-save kasi hindi ko naman guys pwedeng i-save ang pinagkainan ni Jean at ni Jen or ni Pretty Heart. Dahil syempre naman guys, may laway. Ang arte. I mean, syempre, di ba, nagsama-sama na ang laway namin. Okay, siguro kung sila magpiprito ng kanila at ako nung akin. O, di ba? Though, mamamatay din naman siguro yung mga bacteria and viruses na mga laway namin kapag nagsama-sama. Pero, better na umiwas na lang, you know. Safety first. Sabi nga nila, di ba? Kahit ako, guys, I don't like my things to share to others. Not because I don't want to share, pero dahil nga, syempre, iniingatan natin. Tawa pa more Inday, yung ulo mo, tataasan pa yung buhok niyan guys, no? Ayan, nagpipirito nga tayo. Since I started to have the, like my, chronic constipation a month ago, I always prepare and cook my food, no, because I don't want oily one. And yeah, kaya na yan, masipag na si Inday sa kusina kahit papano. Pero madaling araw ako para naman nang sa ganun ay si Miss Pretty Heart ay hindi ko mabangga sa kanya schedule dahil magbabaon nga ang aming amo at ayoko rin naman makaistorbo sa kanya. Kaya ayan guys, no, nagbabalik si Inday sa kusina at itong panahon na to ay tulog din yata si Pretty Heart o nanonood ng mga Middle East drama, hindi na yung Korean drama, nagsawa na yata siya. Something like that. Nauuso yata ngayon yung sa Middle East na mga drama, something like that. Kung saan nakatira yung asawa ni Rupa Gutierrez. O, diba? Chinismis ko si Miss Pretty Heart. Sana all. Ayan na nga guys, patapos na yan. Kaya nakikita nyo na ako. At talagang pinaplush ako ni Ate Gina. Thank you so much sa pag-video mo sa akin ngayong araw na to. At halika, tikman natin tong ating buto ng rambutan. At sa Ate Gina ay nakitikim nga kay Inday, no? Siyempre, hindi pwedeng hindi dahil siya ang nag-video. At ito na nga guys, ang ating buto ng rambutan at finish na siya guys, no? Masasabi ko sa taste niya guys, it's legit na crunchy. And hindi siya malapit sa taste talaga ng ibang nuts. But, pwede na siya guys, no? Kesa sa wala. And yeah, nawala naman talaga yung pait niya, no? Though, iba yung taste niya, iba yung texture, iba yung sweetness niya. Actually, wala siyang sweet, no? Itong buto ng rambutan. Wala ka matitikmang any near taste from the other nuts like like yung mga sinasabi nila mga walnuts, no, ibang-iba siya and wala nga siyang kahit konting sweetness and also medyo kahit na sabihin natin crispy natin siya ay may kaunti pa rin siyang pagkakunat. I don't know why, pero yun ang natitikman ko and pero okay siya guys, wala nga siyang tasteless siya, ganun. Pwede na rin siya sa alak, talagang matapang, pwede nang pagtsagaan. Kaya guys, silabas na ang ating bilog, gin, tanduay at kung ano-ano pang klaseng alak ang meron tayo dyan dahil ito ay perfecto doon guys. Lalo siguro kapag napapasarap na ating inuman ay hindi na nga natin mapapansin kung ano man ang kakaiba sa ating rambutan nuts. Sana all lang rambutan nuts na ang sarap niya guys at pwedeng pwede na talaga sa mga kainuman natin dyan. Kaya tawag na tayo guys ang ating po pwedeng makapartner sa ating katunggaan o kainuman. Talaga namang pwedeng na tong ating rambutan na po pwedeng ang pangpulutan guys. Kaya naman sa ating mga kaibigan dyan, bili na ng rambutan at isave ang buto at syempre ito rin ay iluto at pang-partner na nga to sa gin bilog at sa tanduay at sa kung ano-anong klase pang alak. Pero feeling ko hindi siya bagay guys sa ating mga beer kagaya ng mga beer or San Miguel or San Miglite kasi masyado siyang light. Kumbaga mas masarap siguro to sa mga matatapang na alak. O paano guys, dito na lang matatapos ang ating vlog for today at nagti-thank you nga pala ako kay Miss Jen in US Vlog. May upcoming siya guys na live. Sana guys supportahan natin at sa aking YTA Aspirant Family at kay Mrs. Mamshi. Salamat kaayo Mrs. Mamshi, simula't simula.